Dito na magtatapos ang lahat, Helena. Wala ka ng silbi sa akin. Kaya pumirma ka na sa papeles na yan at lumayas ka na sa bahay na ito. Ang boses ni Rafael ay kasing lamig ng yelo. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagmamahal na ipinangako niya nung tayo ay ikasal. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Hawak ang isang mamahaling tray na may lamang mainit na kape at ang paborito niya tinapay. Ang bawat hakbang ko palapit sa kanya ay dapat sanay isang pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay parang mga latay ng latigo na humahampas sa aking pagkatao. Ang mga kamay ko na maingat na nag-ayos ng mga bulaklak sa florer, kanina lang, ay nagsimulang manginig. Ang usok mula sa mainit na kape ay unti-unting napapawi, parang ang mga pangarap na binuo ko sa loob ng 4 na taon. Rafael, ano ba ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa bigat na bumabara sa aking lalamunan. Hindi ba't sabi mo, tayong dalawa ang magtatayo ng kinabukasan natin? Tumingin siya sa akin ng may pagkasuklam. Hindi niya man lang sinulyapan ang pagkain na inihanda ko. Sa halip, ang tingin niya ay nakatuon lamang sa folder na hawak niya. Ang mga dokumento magpapawalang bisa sa lahat ng pinagsamahan namin. Sa likuran niya, nakita ko ang isang anino na hindi ko inaasahan. Si Clara. Nakatayo siya sa may hagdanan, nakang-isi habang nakasukbit ang braso sa balikat ng lalaking itinuturing kong asawa. Ang hapdi na naramdaman ko ay hindi lamang sa puso, kundi sa buong sistema ng aking katawan. Para akong nilalamon ng lupa. Pangarap? Helena, gamitin mo ang utak mo. Sagot ni Rafael habang lumalapit sa akin. Bawat hakbang niya ay parang hakbang ng isang mandarambong sa sarili kong tahanan. Ang tanging papel mo lang sa buhay ko ay maging stepping stone. Na yung wala ka nang maibibigay na kapangyarihan o pera, ano pa ang silbi mo? Maging palamuti sa bahay? Nakakasuka. Bumagsak ang tray mula sa aking mga kamay. Ang tunog ng mga basag na porselana sa sahig ay parang tunog ng isang paghihiwalay na hindi na maitatama. Mainit na kape ang tumalsik sa aking mga paa, ngunit hindi ko man lang naramdaman ang init. Ang naramdaman ko lang ay ang paghuho ng aking mundo. Sinubon kong hamakbang palapit sa kanya, upang hawakan ang kanyang braso, upang pakiusapan siya, upang ipaalala sa kanya ang mga pangako sa harap ng altar. Ngunit mabilis siyang umiwas. Ang kanyang mukha ay puno ng iritasyon. Parang ako ang pinakanakakadiring nilalang na nakita niya sa buong buhay niya. Huwag mo akong hawakan! Sigaw niya. At bago pa ako makapagsalita, isang malakas na tulak ang tumama sa aking balikat. Hindi ko inaasahan ang lakas ng kanyang puwersa. Ang aking mga paa ay nawalan ng balanse. Ang hagdanan na dati, isaksi sa aming masayang tawanan, ay naging daan ng aking pagbagsak. Habang gumugulong ako pababa, ang huling imahe na nakita ko ay ang mukha ni Rafael. Hindi man lang siya nagulat. Hindi man lang siya nag-alala. Nakatingin lamang siya sa akin mula sa taas. Parang tinitingnan niya ang isang basurang itinatapon na sa labas. Ang sakit ay nagsimulang kumalat sa aking likod, sa aking ulo, sa bawat himaymay ng aking katawan. Bago tuluyang magdilim ang aking paningin, narinig ko ang boses ni Clara na tumatawa. Isang tunog na habang buhay na mananatili sa aking alaala. Bakit ganito kadaling itapon ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa kanya? Bakit ang taong pinagkakatiwalaan ko ang siyang mismong nagtulak sa akin sa bingit ng kamatayan? Ang bawat paghinga ko ay parang pagpunit sa aking dibdib. Sa gitna ng puting silid ng ospital, ang amoy ng gamot at antiseptiko ay sumasakal sa aking pandama. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata, ngunit ang liwanag ay parang mga karayom na tumutusok sa aking paningin. Naalala ko ang hagdanan, ang boses ni Rafael, at ang malamig na tingin ni Clara bago magdilim ang lahat. Helena, gising ka na. Ang boses ni Di Elena ay nanginginig, punong-puno ng pag-aalala. Nakaupo siya sa tabi ng aking higaan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Sa sandaling maramdaman ko ang haplos niya. Ang lahat ng pait na kinikimkim ko ay bumuhos. Gusto kong sumigaw, ngunit ang aking lalamunan ay parang tuyong lupa na walang maibuga. Si Rafael?
Nasaan siya? Ang tanong ko, ang tinig ko ay garalgal at mahina. Hindi agad sumagot si Di Elena. Yumuko siya at ang kanyang mga balikat ay gumalaw sa isang tahimik na pag-iyak. Doon ko naunawaan. Hindi siya dumating. Hindi niya inabangan ang aking paggising. Ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay ay mas pinili pa ang kanyang ambisyon kaysa sa aking kaligtasan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael. Suot ang kanyang mamahaling suit na parang walang nangyari. Kasunod niya ang isang lalaking may dalang makapal na dokumento, ang kanyang abogado. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging ang pagmamadali at pagkayamot lamang ang nakikita ko. Helena, mabuti at gising ka na, panimula ni Rafael. Lumapit siya, hindi para hawakan ang aking kamay, kundi para ilapag ang mga papel sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ko. Kailangan nating tapusin ito ngayon. Masyado ng maraming oras ang nasayang sa aksidenteng ito. Aksidente? Ang ulit ko. Ang bawat salita ay parang kutsilyong pabalik sa aking puso. Rafael, itinulak mo ako. Halos mamatay ako sa pagbagsak na yon. Humalahak siya, isang tunog na walang bahid ng pagkatao. Tumingin siya sa kanyang abogado bago ibinalik ang paningin sa akin ng may paggamuhi. Wala kang ebidensya, Helena. Ang lahat ay nakakita na nahilo ka lang at nahulog. Huwag kang mag-imbento ng kwento para lang manatili sa buhay ko. Pumirma ka na at bibigyan kita ng sapat na pera para sa pagpapa-ospital mo. Pagkatapos nito, tapos na tayo. Naramdaman ko ang pagpintig ng aking mga sentido. Ang utang na loob na lagi niyang ipinapaalala sa akin. Ang utang na loob na ginamit niya para manipulahin ako sa loob ng maraming taon ay nagsimulang maglaho. Napagtanto ko ang katotohanan. Ang pagligtas niya sa akin sa nakaraan ay isa lamang palabas, isang bitag upang gawin akong sunod-sunuran. Pinilit kong umupo, kahit na ang bawat galaw ko ay nagdudulot ng matinding kirot sa aking likod. Kinuha ko ang panulat na nakapatong sa ibabaw ng mga dokumento. Tumingin ako kay Rafael, sa mga mata niyang wala nang natirang pagmamahal, at sa lalaking akala ko ay aking kanlungan. Pipirma ako, sabi ko, ang boses ko ay nagbago. Hindi na nanginginig, hindi na nagmamakaawa. Ito ay naging matatag, malamig, at handang lumaban. Pipirma ako, Rafael. Pero tandaan mo, ang bawat pirma na ito ay hindi pagtatapos ng pagmamahal ko, kundi simula ng pagbawi ko sa lahat ng ninakaw mo sa akin. Hindi niya inintindi ang babala sa aking boses. Numisi lamang siya at kinuha ang mga papel ng mabilis. Mabuti naman, magpagaling ka, Helena. Huwag mo na akong hahanapin pa. Paglabas nila ng silid, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Ito ay katahimikan bago ang bagyo. Tumingin ako sa bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw. Sa bawat saglit na lumilipas, ang aking puso ay tumitigas. Da Elena, na kanina pa tahimik, ay hinawakan ng aking pisingi. Helena, anong binabalak mo? Tumitig ako sa kawalan. Ang aking isipan ay nagsisimulang maghabi ng mga plano. Hindi na ako ang Helena na magpapakamatay para sa pag-ibig. Ngayon, ako ang Helena na mabubuhay para sa hustisya. Hindi ko na sila hahanapin, di? Sagot ko habang pinapahid ang huling patak ng luha sa aking mga mata. Sila ang maghahanap sa akin. At sa oras na yon, sisiguraduhin kong wala na silang babalikan. Pagkalipas ng 1 linggo, inilipat ako sa bahay ng aking mga magulang. Ang paligid ay tahimik, malayo sa ingay ng mansyon kung saan ko naranasan ang pinakamahabang gabi ng aking buhay. Habang nakaupo ako sa tapat ng salamin, hinaplos ko ang mahabang pilat sa aking balikat. Isang paalala ng gabing halos ikamatay ko. Sa bawat araw na lumilipas, sinanay ko ang aking sarili na huwag magpakita ng kahit anong emosyon. Ang sakit, ang galit, at ang paghihiganti ay kailangan kong itago sa likod ng isang maskara ng kahinaan at pagkalito. Dumating si Di Elena dala ang isang baso ng mainit na gatas. Helena, kailangan mong kumain. Sobrang pumayat ka na. Tumingin ako sa kanya sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Di, kailangan kong magmukhang mahina sa mata ni Rafael.
Kailangan ning isipin na ang pagbagsak ko sa hagdan ay nagdulot ng matinding trauma sa aking isipan. Ngunit bakit, anak? Hindi ba mas mabuting lumayo ka na lang ng tuluyan? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala para sa aking kaligtasan. Umiling ako. Hindi pa tapos ang utang niya sa akin. Ginamit niya ang utang na loob ko para sirain ang aking pamilya. Para nakawin ang kumpanya ni Papa. Kung aalis ako ngayon, mananatiling panalo ang taong yon. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng balita mula sa aking mga espiya, mga dating kasambahay na tapat sa akin sa mansyon. Si Rafael at Clara ay naghahanda na para sa isang malaking party sa susunod na buwan, kung saan opisyal na ipakikilala ni Rafael ang kanyang bagong kasosyo sa negosyo. Ang mga dokumentong pinirmahan ko sa ospital ay hindi sapat para makuha niya ang lahat. May mga mahahalagang kontrata na nakatago sa isang safe sa kanyang opisina, mga dokumentong maglalantad sa lahat ng kanyang panlilinlang. Kinuha ko ang aking cellphone, ang unang pagkakataon na ginamit ko ito pagkatapos ng insidente. Nag-type ako ng mensahe sa isang lumang kaibigan na abogado, si Ate Valeriano, ang tanging tao na alam ang tunay na kondisyon ng aking pananalapi. Nakahanda na ang lahat, Helena, ang maikling sagot niya sa aking mensahe. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Pinag-aaralan ko ang bawat detalye ng aming nakaraang pagsasama. Ang bawat mahinang punto ni Rafael, ang bawat lihim na ibinulong niya sa akin nung akala niya ay mahal ko pa siya ng buong puso. Napagtanto ko na ang pinakamalaking kahinaan niya ay ang kanyang labis na pagtitiwala sa sariling katalinuhan. Akala niya ay hanggang sa pagluluto at paglilinis lang ang abot ng aking kakayahan. Hindi niya alam, sa loob ng 4 na taon na yon, ako ang tahimik na nagbabantay sa bawat kilos niya. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang buwan na unti-unting natatakpan ng mga ulap. Ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid, ngunit hindi ako natatakot. Ang dilim na ito ay hindi nakaaway. Ito ang aking magiging sandata. Sa susunod na pagkakataon na makita ko si Rafael, hindi na ako ang Helena na nagmamakaawa. Ako na ang Helena na darating para bawiin ang lahat ng kinuha niya. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin ko ito, walang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog lamang ng isang mabigat na paghinga ang narinig ko. Bago ko pa man maibaba, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Si Clara. Alam kong gising ka pa, Helena. Huwag mo nang subukang bumalik dahil sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan. Pinatay ko ang tawag ng hindi man lang natitinag. Sa halip na matakot, isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang laro ay nagsimula na. 1 linggo na ang nakalipas mula noong tawag ni Clara. Ngayong araw, ang katahimikan sa bahay ni na Mama ay nabasag ng tunog ng isang sasakyan na pumarada sa tapat. Mula sa bintana, nakita ko ang itim na sedan ni Rafael. Kasama niya si Clara. Mukhang nagpasya silang bisitahin ako. Hindi para magtanong kung kumusta na ako, kundi para tiyakin na hindi ako magiging hadlang sa kanilang mga plano. Mabilis akong humiga sa sofa, ipinikit ang aking mga mata at sinubukang pasiglahin ang aking paghinga na parang nahihirapan. Narinig ko ang mga yabag ng kanilang sapatos sa sahig na semento. Ang bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Helena, narito lang pala ang aming kaawa-awang asawa. Boses ni Clara, puno ng mapanirang tamis. Pilit kong idinilat ang aking mga mata. Hinayaan kong magmukhang matamlay at walang buhay ang aking tingin. Rafael? Clara? Bakit kayo nandito? Tanong ko, sinadya kong gawing mahina ang aking boses, na parang hirap na hirap akong magsalita. Umupo si Rafael sa tapat ko. Ang kanyang mukha ay nakasuot ng pekeng maskara ng pag-aalala. Napagdesisyonan naming dalawin ka. Gusto lang naming makita kung maayos na ang lagay mo. Masyado kami nag-alala noong nakaraang linggo. Tumingin ako kay Clara. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid. Sinusuri ang bawat gamit sa bahay. Tila sinusukat ang yaman ng aking pamilya na nais din nilang makuha. Salamat. Mahina akong sagot. Pasensya na kayo kung hindi ako makatayo ng maayos. Ang sakit pa rin ng aking ulo. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Helena.
Sagot ni Rafael habang hinahawakan ang aking kamay. Ang haplos niya ay nandidiri sa aking balat, ngunit pinilit kong manatiling walang reaksyon. Sana naman ay wala ka ng binabalak na kung ano. Alam mo naman na ang lahat ng ginawa natin ay para sa ikabubuti ng lahat, diba? Ito na ang pagkakataon. Tumingin ako sa kanya ng may kunwaring paggalito. Rafael, hindi ko na matandaan ang mga dokumentong pinirmahan ko sa ospital. Masyado yata akong naalog nung pagbagsak ko. Maari mo bang ipaalala sa akin kung ano ang mga yon? Sandaling nagkatinginan ng dalawa. Isang ngiti ang sumilip sa labi ni Clara, isang ngiting mapanira. Wala yun, Helena. Mga papeles lang yun para sa transfer ng konting ari-arian para mas mapadali ang pag-aayos ng mga gastusin mo sa pagpapagagamot. Huwag mo nang alalahanin yon. Ganun ba? Pagpapanggap ko. Mabuti naman. Akala ko kasi ay may kinalaman yon sa main company. Tumawa si Rafael, isang tawang pilit na pilit. Hinding-hindi, Helena. Masyado kang nag-iisip ng malalim. Magpahinga ka na lang. Habang nag-uusap sila, unti-unti kong inilapit ang aking kamay sa ilalim ng sofa kung saan nakatago ang maliit na voice recorder na inilagay ni Ate Valeriano. Ramdam ko ang pagpintig ng aking dibdib, isang maling galaw lang at mabubuko ako. Ngunit sa bawat salitang binibitawan ni Rafael tungkol sa pag-aari ng kumpanya, nararamdaman ko ang pagtatagumpay. Ang mga salita niya ay sapat na ebidensya para sa aming kaso. Pagkatapos ng ilang minutong pakitang tao, nagpaalam na rin sila. Nang marinig ko ang pag-anda ng kanilang sasakyan palayo, mabilis kong kinuha ang recorder. Pinakinggan ko ang nirecord ko. Malinaw ang boses ni Rafael, ang pag-amin niya na wala akong ideya sa pinirmahan ko, at ang pagtatangka niyang nakawin ang aking mana. Ang ngiti na kanina ko pa pinipigil ay tuluyan ang lumabas. Hindi lang nila ako dinalaw para mang-asar, dinalaw nila ako para ibigay ang susi sa kanilang pagbagsak. Sa bawat hakbang nila palayo, ramdam ko ang paglapit ng araw ng paghuhukom. Ang pag-alis ni na Rafael ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa loob ng bahay. Hawak ko pa rin ang maliit na recorder. Ang plastik nito ay mainit pa mula sa aking palad. Alam kong hindi sapat ang record na ito para ipakulong sila agad. Ngunit ito ang unang piraso ng puzzle na bubuo sa kanilang pagkawasak. Ang susunod na hakbang ay mas delikado. Kailangan ko makapasok sa loob ng kanilang mansyon, sa lugar kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay nakatago sa ilalim ng mga alpombra. Kinabukasan, tumawag ako kay Rafael. Gamit ang boses na nanginginig at tila nawawala sa sarili, sinabi ko sa kanya na may nakalimutan akong mahahalagang gamit sa mansyon. Isang lumang kahon ng alahas na pagmamay-ari ng aking ina, isang bagay na alam niyang may sentimental value sa akin. Rafael, kailangan ko lang kunin ang kahon na yon. Alam ko namang wala na akong karapatan sa bahay na yon. Pero sana namang ay payagan mo akong kunin ang alaala ni Mama. Pakiusap ko sa telpon. Tumahimik ang kabilang linya. Ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan. Helena, bakit ba kailangan mo pang bumalik? Ipadadala ko na lang ang kahon na yan sa bahay ninyo. Hindi, Rafael. Ang sabi mo sa akin noon, ikaw ang magtatago ng mga gamit ko dahil ayaw mo mawala ang kahit ano sa akin. Gusto kong makita kung nasaan na ang mga yon. Please, para lang sa kapayapaan ng loob ko. Patuloy ko. Sinasabayan ang bawat salita ng paghingang, tila nahihirapan. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Sige, bukas ng hapon. Pero huwag kang mantatagal. Ayaw kong makita ni Clara na nagpapakadrama ka sa loob ng bahay. Kinabukasan, ang mansyon ay nakatayo pa rin ng may karangyaan. Ngunit sa aking mga mata, ito ay isa na lamang bilangguan na binabalot ng mga kasinungalingan. Pagpasok ko, ang amoy ng pabango ni Clara ay nanunuot sa bawat sulok ng sala. Nakita ko siya sa gilid, nakaupo at umiinom ng tsa. Ang kanyang mga mata ay parang mga matatalim na karayom na nakatutok sa akin. Oh, look who's here! Mapanuyang bati ni Clara. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Akala ko ba ay hindi mo nakakayaning humarap sa amin? Masyado ka palang desperada para bumalik dito, Helena. Hindi ko siya pinansin. Dire-diretso akong naglakad patungo sa hagdanan,
patungo sa silid na dating aming kwarto. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagpintig ng aking dibdib. Alam kong may mga CCTV na nakakabit sa bawat sulok ng mansyon, kaya kailangan kong maging maingat. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, ang lahat ay tila hindi nagbago. Ngunit nang buksan ko ang drawer kung saan nakatago ang safe ni Rafael, ang aking puso ay halos tumalon sa aking lalamunan. Kailangan ko ng password. Ilang beses kong sinubukan ang mga petsa ng aming anibersaryo, ang kaarawan ko, walang gumana. Sa gitna ng aking pag-aalinlangan, naalala ko ang isang lihim na binulong ni Rafael nung gabi bago ang aming kasal. Isang petsa na hindi ko kailanman inakala na gagamitin niya. Ang petsa ng araw na unang beses kaming nagkita sa isang charity event. Dahan-dahan kong pinindot ang mga numero, isang mahinang tunog ng pagbukas ang narinig ko. Ang pinto ng safe ay dahan-dahang bumukas. Sa loob, nakapatong ang mga dokumentong matagal ko nang hinahanap, ang mga tunay na kasunduan ng kumpanya at ang mga ebidensya ng kanyang maling paggamit ng pondo ng pamilya. Mabilis kong kinuha ang mga papel at itinago sa ilalim ng aking suot na jacket. Sa sandaling yon, ang pintuan ng kwarto ay bumukas ng malakas. Pumasok si Clara. Ang kanyang muka ay puno ng hinala. "Ano ang ginagawa mo riyan, Helena?" tanong niya. Ang boses ay matalim at puno ng banta. Napaharap ako sa kanya. Ang aking muka ay nanatiling blangko habang ang aking mga kamay sa loob ng aking jacket ay mahigpit na nakahawak sa aking tagumpay. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol na nanggagaling sa aking lalamunan. Nakatayo si Clara sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa aking mga kamay na nakasuksok sa loob ng aking jacket. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging manipis. Mahirap lang hapin. "Ano ang kinuha mo?" ulit ni Clara, sabay hakbang ng dahan-dahan palapit sa akin. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang palad. Halatang handa siyang sumugod anumang oras. Pilit kong pinanatiling kalmado ang aking muka. Ang alahas ng aking ina, Clara. "Nakita mo naman, di ba? Ito ang dahilan kung bakit ako narito." Sagot ko, sabay labas ng isang maliit at lumang kahon ng alahas na matagal ko nang inihanda bilang panakibutas. Ipinakita ko ito sa kanya ng bahagya. Ngunit maingat kong itinago ang mga dokumentong nasa ilalim ng aking jacket. Hindi agad naniwala si Clara. Lumapit pa siya ng bahagya. Ang kanyang ilong ay halos dumikit na sa aking pismi, sinusuri ang bawat reaksyon ng aking muka. "Sigurado ka? Parang ang taba yata ng bitbit mo para sa isang maliit na kahon lang." "Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo." Hamon ko sa kanya, bagaman ang loob ko ay nanginginig na sa kaba. "Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang bawat piraso ng alahas na ito? O baka naman gusto mong tumawag kay Rafael para itanong kung bakit niya ako pinayagang pumasok dito?" Natigilan si Clara. Alam niyang kapag tinawag niya si Rafael at wala naman siyang makitang ebidensya, siya ang mapapagalitan. Ang lalaking yon ay hindi mahilig sa gulo na walang malinaw na bunga. Umatras siya ng kaunti, ang kanyang ngisi ay napalitan ng isang mapanuring tingin. "Mabilis ka talaga makarecover, Helena. Nakakapagtaka." Wika niya, ang boses ay puno ng pait. "Pero wag kang kampante. Kahit anong pagpapanggap mo, alam ko kung ano ang tunay na kulay mo. At alam ko rin ang sayo, Clara." Sagot ko ng direkta sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon kailangan ko nang umalis. Masyado nang mainit ang hangin dito. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Nilagpasan ko siya ng mabilis. Ramdam ko ang kanyang matatalim na tingin na nakatarak sa aking likuran habang bumababa ako ng hagdan. Bawat hakbang ko ay parang pagtakas mula sa hukay ng kamatayan. Nang makalabas ako sa pintuan at marating ang aking sasakyan, hindi ko pinayagan ang aking sarili na lumingon. Pagpasok ko sa loob ng kotse, inilabas ko ang mga dokumento mula sa aking jacket. Ang mga kamay ko ay nanginginig na ng todo. Ito na yon. Ang bawat pirma, ang bawat transaksyon, at ang bawat illegal na gawain ni Rafael ay nakasulat sa mga papel na ito. Pinaharurot ko ang sasakyan papalayo sa mansyong iyon. Habang dinadaanan ko ang kalsada, ang bawat ilaw ng poste ay tila mga saksi sa aking ginawa.
Hindi lang alahas ang nakuha ko ngayong araw. Nakuha ko ang susi para sa kanyang katapusan. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni G. Elena. Noon makita niya ang mga dokumento, halos mapaiyak siya sa tuwa. "Helena, tapos na ba?" tanong niya. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon ng mansyon na aking iniwan. "Hindi pa, G. Ito pa lang ang simula. Ngayon, ilalantad natin ang totoo sa harap ng publiko." Ngunit sa gitna ng aking pagtatagumpay, isang mensahe ang pumasok sa aking telepono. Galing kay Rafael. "Alam ko na ang ginawa mo sa loob ng kwarto, Helena. Akala mo ba ay wala akong CCTV sa loob ng safe?" Nanlamig ang buong katawan ko. Ang bawat letra ng mensahe ni Rafael ay tila mga karayom na humahaplos sa aking balat. "Akala mo ba ay wala akong CCTV sa loob ng safe?" Hindi ako makahinga. Ang mga dokumentong hawak ko, na kanina lamang ay simbolo ng aking tagumpay, ay biglang nagmukhang mga pain sa isang nakamamatay na bitad. Kung alam na niya, bakit hindi pa niya ako hinuhuli? Bakit hinayaan niya ako makalabas ng mansyon? "Helena, anong nangyari?" tanong ni D. Elena nang mapansin ang pamumutla ng aking muka. Hindi ko siya sinagot. Mabilis kong binuksan ang mga dokumento sa mesa. Nilatag ko ang bawat pahina, sinusuri ang bawat detalyeng nakasulat. Habang binabasa ko ang mga ito, unti-unti kong naunawaan. Ang mga dokumentong ito ay totoo, ngunit ang mga ito ay mga lumang kopya. Ang mga mahahalagang transaksyon, ang mga pirma ni Rafael sa mga ilegal na proyekto, ay wala rito. Pinaglaruan niya ako. Alam niyang babalik ako. Alam niyang hahanapin ko ang mga papel na iyon. Ang mga dokumentong nakuha ko ay sadyang iniwan doon para sa akin. Para sa taong nag-aakalang kaya niyang talunin ang isang katulad niya. "Di, kailangan nating umalis dito." Bulong ko, ang aking boses ay puno ng pait. Hindi naligtas ang bahay na ito. Bago pa man kami makakilos, isang malakas na katok ang yumanig sa pintuan ng bahay. Hindi ito ang mahinang katok ng isang bisita. Ito ay ang pambabagsak ng mga taong walang pakialam sa katahimikan ng gabi. "Helena! Alam namin nandyan ka!" Boses ni Rafael ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Kasunod nito ay ang ingay ng mga lalaking tila puwersa hang binubuksan ng aming gate. Dumaan kayo sa likod. Magtago kayo sa basement ng mga kapitbahay." Utos ko. "Hindi kita iwan!" Pagpupumilit ni D. Elena. Ngunit tinulak ko siya ng marahan patungo sa pintuan sa kusina. "Kailangan mong iligtas ang mga ebidensyang tunay na nakatago sa iyong kwarto. Ako ang bahala rito. Huwag kang lilingon." Nang makalabas si D. Elena, hinarap ko ang pintuan. Wala na akong takot. Ang takot na dati bumabalot sa akin ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ito ang larong gusto ni Rafael, lalaruin ko ito hanggang sa huli. Binuksan ko ang pintuan ng maluwag. Nakita ko si Rafael na nakatayo roon, kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kanyang mukha ay puno ng isang ngiting nagniningning sa ilalim ng ilaw ng post. "Sabi ko na nga ba, Helena?" Sabi niya habang humahakbang papasok sa aking tahanan. "Ang mga babaeng tulad mo, hindi marunong makontento sa kung ano ang ibinigay sa kanila. Gusto mo ng gulo? Sige, ibibigay ko sa'yo." "Rafael?" Sagot ko nang may lakas ng loob na hindi ko inakala na meron ako. "Hindi ako ang babaeng kilala mo dati. Ang Helena na nakilala mo ay namatay na sa hagdanan na yon. Ang nasa harap mo ngayon ay ang taong sisiguro na babagsak ka sa mismong putik na sinubukan mong ipakain sa akin." Tumawa siya ng malakas, isagtawang puno ng pangungutya. "Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala ka nang mapupuntahan." Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na haluhugin ang buong bahay. Ang bawat tunog ng mga gamit na nababasag, ang bawat hila ng mga damit sa aparador, lahat ay musika ng pagkasira na siyang magiging hudyat ng kanyang pagkatalo. Alam ko, kahit sirain nila ang buong bahay, ang tunay na ebidensya ay wala na sa akin. Ito ay nasa ligtas na kamay na ni Ate Valeriano. At habang ginugulo nila ang aking mundo, ang aking mga mata ay nakapako lamang sa kanyang mga mata. Hindi ako kumukurap. Hindi ako iiyak.
Sa gabing ito, hindi lang ang bahay ko ang nawawasak. Ang maskara ni Rafael ay unti-unti na ring natatanggal. Habang ginagalugad ng mga tauhan ni Rafael ang bawat sulok ng bahay, nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala. Ang bawat tunog ng pagbagsak ng mga gamit, ang pagkadurog ng plorera ni Mama, ang pagkahila ng mga libro mula sa shelf, ay parang mga pilat na idinaragdag sa aking tahanan. Ngunit sa bawat pagkasira, lalong tumitibay ang aking loob. Hinahayaan ko siyang gawin ang lahat ng ito dahil alam ko ang kapalit ng bawat kalapastangan niya. Lumapit si Rafael sa akin. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo. Amoy alak siya at usok ng sigarilyo. Isang amoy na dati, hindi ko napapansin. Ngunit ngayon ay nandidiri ako. Nasaan sila, Helena? Bulong niya. Ang boses ay puno ng banta. Alam kong may kinuha ka. Ibigay mo sa akin ang tunay na mga dokumento at baka palampasin ko pa ang panggugulo mo. Tiningnan ko siya ng direkta. Hindi ako umiwas. Ano ang hinahanap mo, Rafael? Ang mga papel na magpatunay na ang lahat ng tinatamasa mo ngayon ay galing sa panloloko? Wala sa akin ang hinahanap mo. Ang mga ebidensyang yon ay nasa lugar na hindi mo kailanman maaabot. Umarang kada ang galit sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang magpakawala ng isang sampal. Ngunit bago pa man ito dumapo, mabilis akong humakbang paatras at sinalubong ang kanyang tingin ng may paghamon. Subukan mo, hamon ko. Ipakita mo sa buong mundo ang tunay mong kulay. Dito sa harap ng aking mga kapitbahay na nakasilip sa bintana at sa harap ng lahat ng taong nag-aakala na ikaw ay isang marangal na negosyante. Natigilan siya. Napalingon siya sa paligid at napansing may ilang anino ng mga kapitbahay na nagmamasid sa aming bakuran. Ang takot sa pagkasira ng kanyang reputasyon ay mas matimbang kaysa sa kanyang galit. Ibinaba niya ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanganib. Hindi pa tayo tapos, Helena. Pagbabanta niya. Akala mo ba ay mananalo ka? Sa isang iglap, kaya kong burahin ang pangalan mo sa lipunan ito. Ang pamilya mo? Ang lahat ng pag-aari ninyo. Lahat yan ay magiging abo. Huli na ang lahat para sa mga banta mo. Sagot ko habang unti-unting lumalakad patungo sa pintuan. Bukal sa loob ko na, mawala ang lahat ng materyal na bagay, basta ang kapalit nito ay ang pagbagsak mo. Bago siya makasagot, isang tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis ang umalingaw-ngaw sa labas. Nagkatinginan kaming dalawa. Hindi ko tinawag ang mga pulis, ngunit alam ko kung sino ang gumawa nito, si D. Elena. Alam niyang ito ang kailangan upang mapigilan ang paghahasik ni Rafael ng lagim. Nang makita ni Rafael ang mga pulis, ang kanyang mukha ay namutla. Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na lumabas sa likuran habang siya ay nagmamadaling humakbang patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya makasakay, humarap siya sa akin sa huling pagkakataon. Babagsak ka rin kasabay ko, Helena. Tandaan mo yan. Hindi ako sumagot. Pinanood ko ang pag-arurot ng kanyang sasakyan papalayo, habang ang mga pulis ay unti-unting pumapalibot sa aking tahanan. Pagod ako, wasak ang aking bahay. Ngunit sa unang pagkakataon, ang hangin na aking nilalanghap ay malinis. Wala na ang takot. Ang susunod na yugto ay hindi na tungkol sa pagtatago, kundi tungkol sa pag-atake. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ni G. Elena. Yakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa aking balikat. Helena, tapos na ang laban natin dito. Ano ang susunod nating gagawin? Tumingin ako sa mga basag na gamit sa sahig. Ngayon, G, oras na para ipakilala natin si Helena Montero sa mundo. Hindi bilang asawa ni Rafael, kundi bilang ang babaeng nagpabagsak sa kanya. Ang bawat pahina ng diaryo na nakalatag sa hapagkainan ay tila isang hatol. Sa harap ko ay ang balita tungkol sa isang malaking anomalya sa Montero Rafael Holdings. Hindi ko kailangang ilabas ang lahat ng dokumento ng sabay-sabay. Sapat na ang magbigay ng ilang pahiwatig sa media at sa mga board members ng kumpanya upang magsimula ang pag-aalinlangan. Ang sumunod na 2 linggo ay naging maingay. Bawat araw, may mga bagong impormasyon tungkol sa ghost projects ni Rafael ang lumalabas. Si Clara, na dati ay kasama ni Rafael sa bawat gala, ay unti-unti nang lumalayo.
isang malinaw na senyales na ang kanilang alyansa ay nakabase lamang sa kayamanan at kapangyarihan. Nagpasya akong lumabas. Hindi na bilang Helena na nagtatago, kundi bilang Helena na may hawak ng kanyang sariling kapalaran. Isinuot ko ang isang simpleng puting kasuotan, isang simbolo ng aking pag-asa at pagbangon. Nagtungo ako sa opisina ng aking ama, ang gusaling matagal ng inagaw ni Rafael sa amin. Pagpasok ko sa lobby, ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin. Ang mga empleyado na dati, itakot na batiin ako, ay nagsimulang magbulungan. Nang marating ko ang floor kung saan naroon ang executive suite, sinalubong ako ng isang sekretarya na halatang kinakabahan. Ma'am Helena, hindi po kayo pwedeng pumasok. Wala po si Sir Rafael. Alam ko, putol ko sa kanya ng may malamig na ngiti. Narito ako para sa board of directors. Meron silang pagpupulo ngayon at may kailangan ako ipakita sa kanila. Hindi na siya nakapagsalita. Dire-diretso akong naglakad patungo sa conference room. Nang buksan ko ang pintuan, tumigil ang usapan. Lahat ng board members, ang mga taong dati sunod-sunuran kay Rafael, ay napatingin sa akin. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Rafael. Ang kanyang muka ay hindi na mapakali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at galit. Helena, ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses sa harap ng marami. Hindi ako sumagot agad. Lumapit ako sa screen ng projector at inilagay ang aking flash drive. Sa isang pindot, lumabas ang mga ebidensya ng maling paggamit ng pondo, ang mga pirma na hindi kanya, at ang mga lihim na transaksyon na ginawa niya nang walang pahintulot ng board. Narito ako para itama ang pagkakamali ng nakaraan. Simula ko. Ang boses ko ay matunang sa loob ng silid. Hindi lang ako narito para sa kumpanya ng aking ama. Narito ako para ipakita ang tunay na mukha ng lalaking nag-aakalang kaya ng bilhin ang katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Rafael. Mula sa pagiging mapagmataas, ito ay naging maputla at takot. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya at galit sa kanya. Helena, huminto ka! Sigaw ni Rafael. Tumayo siya at susubukan akong pigilan, ngunit hinarangan siya ng isa sa mga board members. Rafael, maupo ka. Mariing sabi ng pinuno ng board. Ipaliwanag mo sa amin ang lahat ng ito. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Walang pot, walang galit. Tanging awa na lamang ang aking nararamdaman para sa kanya. Ang lahat ng ginawa niya para sa kapangyarihan ay nagbunga rin ng kanyang sariling pagkawasak. Ang bawat hakbang niya para itulak ako pababa ay siya palang magiging daan para siya ang mahulog sa sarili niyang patibong. Sa sandaling yon, alam kong wala na siyang babalikan. Ang kanyang mundo, ang kanyang reputasyon, at ang kanyang kontrol, lahat ay gumuho sa harap ng mga taong dati inagpitiwala sa kanya. At ako ang taong nakatayo sa gitna ng lahat ng ito, hindi para magdiwang sa kanyang pagbagsak, kundi para simulan ang aking tunay na buhay. Ang loob ng conference room ay tila isang korte na walang puwang para sa mga pagsisinungaling. Bawat slide na lumalabas sa projector ay parang isang hampas ng martilyo na nagpapatibay sa hatol laban kay Rafael. Ang katahimikan ay napalitan ng ugong ng mga nagbubulungang board members. Ang kanilang mga muka ay bakas ang pagkadismaya at pagtataksil. Rafael, paano mo naipaliwanag ang mga transfer na ito sa mga dummy accounts? Ang tanong ng pinuno ng board. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi makapagsalita si Rafael. Ang dati niyang tindig na puno ng kayabangan ay unti-unting nakuba. Tumingin siya sa paligid, umaasang makakahanap ng kakampi. Ngunit maging ang kanyang mga pinagkakatiwala ang tauhan ay nakaiwas ng tingin. Ang bawat isa sa kanila ay nag-aalala na lamang para sa kanilang sariling posisyon. Hindi totoo ang mga iyon. Gawa-gawa lang ni Helena ang lahat ng ito, sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag na. Tumingin siya sa akin ng may matinding puot. Tila kaya pa niya akong takutin gamit ang kanyang mga mata. Helena, anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan natin. Pinaghirapan natin? Ulit ko,
Ang aking boses ay kalmado, ngunit may diin. Lumapit ako sa kanya, hindi na bilang isang asawang sumunod, kundi bilang isang babaeng bumabawi sa kanyang karapatan. Ang tanging pinaghirapan mo lang, Rafael, ay kung paano mo ako gagamitin para makuha ang gusto mo. Huwag mong sabihin na atin ito. Ang kumpanyang ito ay dugo at pawis ng aking pamilya. Hindi instrumento para sa iyong kasakiman. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang mga opisyal ng batas, ang kanilang mga uniforme ay simbolo ng katapusan ng kanyang kapangyarihan. Hindi na niya kailangang magpaliwanag sa board. Kailangan na niyang magpaliwanag sa harap ng hustisya. Rafael Montero, ikaw ay inaresto dahil sa mga kasong estafa at malversation of funds, wika ng opisyal habang nilalapitan si Rafael. Habang ikinakabit ang posa sa kanyang mga pulso, ang lalaking dati ay kinatatakutan ko ay mukhang isang taong wala ng halaga. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinuring niyang mahina ay siya palang magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Bakit, Helena? Bakit mo ito ginawa? Mahinang tanong niya habang inilalabas ng mga pulis. Tiningnan ko siya ng direkta sa kanyang mga mata. Ang aking ekspresyon ay hindi galit, kundi isang malalim na awa. Ginawa ko ito hindi para maghiganti, Rafael. Ginawa ko ito para mahanap ko ang sarili ko na matagal mong kinulong. Ang pagbagsak mo ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili mong mga desisyon. Nang tuluyan silang makalabas ng pinto, ang conference room ay muling naging tahimik. Ngunit ito ay hindi na katahimikan ng takot. Ito ay katahimikan ng isang bagong simula. Ang mga board members ay tumingin sa akin, naghihintay ng aking susunod na hakbang. Ang pasanin na dati ay nakadagan sa aking mga balikat ay unti-unting gumaan. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng hapon. Ang langit ay kulay kahel, sumisimbolo sa pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Tiningnan ko ang mansyon ng kumpanya sa huling pagkakataon. Alam kong marami pang dapat ayusin sa aking buhay. Ngunit sa sandaling ito, ramdam ko na ang tunay na kalayaan. Hindi ito ang kalayaang makukuha mo sa pamamagitan ng pagtakas, kundi ang kalayaang makukuha mo kapag hinarap mo ang iyong mga kinatatakutan. Tumiin ako sa aking palad. Wala na ang singsing na simbolo ng aking pagkaalipin. Ngayon, ako na ang may hawak ng aking kinabukasan. Ang pagkakakulong kay Rafael ay hindi nagtapos sa lahat ng problema. Sa kabila ng tagumpay sa kumpanya, ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na nagtatago sa bawat sulok ng aking isipan. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawad mula sa isang taong hindi ko inaasahan. Si Clara. Hiniki niya ang isang pagtatagpo sa isang tahimik na parke, malayo sa mga mata ng publiko. Sa gitna ng kadiliman ng parke, nakita ko siyang nakaupo sa isang bench. Ang kanyang tindig ay hindi na ang mapagmataas na babaeng dati kong nakilala. Siya ay mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Bakit ka nakipagkita? Tanong ko, habang nananatiling may distansya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nawala ang lahat sa akin, Helena. Iniwan ako ni Rafael noong malaman niya magpapatotoo ako laban sa kanya. Ang lahat ng perang ipinangako niya ay wala rin. Anong gusto mong mangyari? Gusto ko lang humingi ng tawad. Wika niya habang yumuyuko. Alam ko, hindi sapat ang salitang ito. Pero sa bawat gabi na mag-isa ako, naiisip ko ang lahat ng ginawa natin sa'yo. Ang panloloko, ang pagtulak sa'yo, lahat yon ay dahil sa maling akala ko na ang kapangyarihan ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Tinitigan ko siya. Ang galit na dati kong nararamdaman ay unti-unting napalitan ng isang mapait na pagkakaunawa. Ang mga tao tulad ni Clara ay madalas na nakakulong sa sarili nilang kasakiman. At ngayon, ang bitawan na yon ay bumalik sa kanya. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ka, Clara. Ibinibigay ito para sa aking sariling kapayapaan. Sagot ko ng mahinahon. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo, ngunit hindi ko na rin hahayaan na ang nakaraan ang magdikta sa aking kinabukasan. Tumayo ako at naglakad palayo. Iniiwan siya mag-isa sa dilim.
Ang pagharap sa kanya ay hindi naging madali. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang tunay na lakas ng aking loob. Hindi ako naghiganti ng higit pa sa kailangan. Hinayaan ko ang hustisya at ang sarili nilang mga desisyon ang maghatid sa kanila sa kung nasaan sila ngayon. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Di Elena na naghihintay. Helena, mukhang magaan na ang iyong mga hakbang. Ngumiti ako. Natutunan ko na na ang pinakamagandang ganti sa lahat ay ang mabuhay ng maayos at napayapa. Ang paghihiganti ay isang apoy na kung hindi mo papatayin ay uubos din sa iyo. Sa gabing yon natulog ako ng mahimbing. Sa unang pagkakataon, walang bangungot. Wala ng Rafael, wala ng Clara, wala ng takot. Ang susunod na kabanata ng aking buhay ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, ang bawat pahina ay isusulat ko ng may pagmamahal sa aking sarili. Ang mga araw ay unti-unting bumalik sa normal. Ngunit ang aking normal ay hindi na gaya ng dati. Ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa paghahanda ng kape para sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Sa halip, ginugugol ko ang aking oras sa opisina hindi na bilang isang biktima, kundi bilang ang babaeng nagpapatakbo ng Montero Holdings. Habang nakaupo ako sa aking opisina, ang bintana ay nagbubukas sa isang malawak na tanawin ng lungsod. Ang bawat gusali, bawat kalsada, ay tila mga saksi sa aking pagbangon. Ngunit hindi lang ang trabaho ang aking pinagkakaabalahan. Ang aking pangako sa aking sarili, ang pagtulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso, ay nagsisimula na ring magkatotoo. Helena, may mga dumating na mga kababaihan sa lobby. Gusto nilang makausap ang nagpatayo ng fundasyon. Pag-uulat ni Di Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tumayo ako at inayos ang aking sarili. Sa lobby, sinalubong ako ng ilang mga babae. Ang ilan ay may mga bakas ng pasa, ang iba ay may mga matang puno ng takot. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang kwento na hawig sa aking pinagdaanan. Nang makita nila ako, ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pag-aalinlangan patungo sa pag-asa. Kami ay nakarinig tungkol sa inyong sinapit, Ma'am Helena. Wika ng isa sa kanila. Ang boses ay nanginginig. Sabi nila, kayo ang makakaunawa sa amin. Lumapit ako sa kanila at hinawakan ang kanilang mga kamay. Hindi kayo nag-iisa, sagot ko. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang tunay na layunin ng lahat ng aking pinagdaanan. Ang bawat sakit, bawat luha, at bawat pagtataksil ay may dahilan. Hindi lang para sa aking sariling kalayaan, kundi para maging tinig ng mga taong hindi makasigaw. Habang nakikinig ako sa kanilang mga kwento, napagtanto ko na ang paghilom ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa nakaraan. Ang paghilom ay nangangahulugang pagtanggap sa mga nangyari at paggamit nito upang makatulong sa iba. Hindi ako naghihintay ng pasasalamat mula sa kanila. Sapat na ang makita silang unti-unting nagkakaroon ng lakas ng loob na lumaban para sa kanilang sarili. Sa gabing iyon, mag-isa akong naglakad sa hardin ng aking tahanan. Ang hangin ay sariwa at ang mga bituin sa langit ay tila nagbibigay ng pag-asa. Wala na ang bigat na nagpapabagsak sa aking mga balikat. Ang bawat hakbang ko ay matatag. Hindi na ako ang Helena na umaasa sa pagmamahal ng iba para mabuo ang aking pagkatao. Ang aking buong pagkatao ay binuo ng aking sariling pagtitiyaga, ng aking sariling hustisya, at ng aking sariling pagpapatawad. Tumingin ako sa langit at nang umiti ng mag-isa. Sa wakas, malaya na ako. Hindi lamang mula sa isang taong mapang-abuso, kundi malaya mula sa sarili kong mga tanikala. Ang kinabukasan ay hindi na isang madilim na lagusan, kundi isang malawak na bukirin na handa ko ng araruhin at tamnan ng pag-asa. Lumipas ang mga buwan at ang aking pundasyon ay naging kanlungan ng maraming kababaihang nawala ng tinig. Hindi na lamang ito isang opisina. Ito ay naging isang tahanan ng mga sugatang puso na naghahanap ng liwanag. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita ko ang unti-unting pagbabago sa kanila. Mula sa pagiging mahiyain at takot, tungo sa pagiging matatag at matapang. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento, nakatanggap ako ng balita mula kay Ate Valeriano.
si Rafael ay tuluyan ng nahatulan. Ang mahabang listahan ng kanyang mga krimen ay nagresulta sa isang sentensya na maglalagay sa kanya sa likod ng mga rehas sa mahabang panahon. Helena, tawag ni Di Elena, na pumasok sa aking silid ng may ngiti. May bisita ka sa labas. Gusto ka raw makita. Naglakad ako patungo sa sala at nakita ko ang isang pamilyar na muka. Ito si Clara. Ngunit hindi na siya ang Clara na nakilala ko sa park. Nakasuot siya ng simpleng damit. Ang kanyang mukha ay walang kolorete at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang maliit na sobre. Helena? Panimula niya nang makita niya ako. Aalis na ako. Babalik ako sa probinsya upang magsimulang muli. Gusto ko nang ibigay ito sa'yo. Inabot niya sa akin ang sobre. Pagbukas ko, nakita ko ang mga orihinal na resibo ng mga transaksyon na itinago niya noong panahong kasabot pa niya si Rafael. Ito ang mga huling piraso ng ebidensya na magpapatahimik sa anumang pag-aalinlangan tungkol sa krimen ni Rafael. Bakit mo ito ibinibigay sa akin na yon? Tanong ko. Dahil gusto kong malinis ang konsensya ko. Sagot niya nang may pagpapakumbaba. Salamat, Helena. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikita kung gaano kasama ang tinahak kong landas. Sana ay mapatawad mo rin ang sarili mo sa mga panahong hinayaan mong saktan ka niya. Pag-alis ni Clara, tiningnan ko ang mga papel sa aking kamay. Ito na ang huling bahagi ng aking nakaraan. Inilagay ko ang mga ito sa loob ng isang shredder. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay parang boses ng kalayaan. Ang bawat piraso ay naging abo, at sa bawat abo, ang nakaraan ay tuluyan ng naglalaho. Sa mga sumunod na araw, ang aking buhay ay naging payapa. Hindi na ako nakatali sa mga pangyayari ng nakalipas. Ang aking focus ay nasa kasalukuyan at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay wala sa pagbagsak ng iyong kaaway, kundi sa pag-angat mo sa iyong sarili at sa pagtulong sa iba na magawa rin yon. Habang nakatanaw ako sa malawak na bukid sa likod ng aking pundasyon, naisip ko ang lahat ng aking pinagdaanan. Mula sa pagiging isang asawang inaabuso, hanggang sa pagiging isang babaeng nagmamay-ari ng kanyang sariling buhay. Lahat ng pagdurusa, lahat ng luha, at lahat ng takot ay naging mga hakbang patungo sa taong ako ngayon. Ang buhay ay hindi naging madali, at alam kong magkakaroon pa ng maraming pagsubok sa hinaharap. Ngunit handa na ako. Hindi na bilang Helena Montero na nakatali sa kanyang nakaraan, kundi bilang isang babaeng handang yakapin ang bawat bukas na may ngiti at tapang. Lumipas ang 1 taon. Ang pundasyon na itinayo ko, ang Silungan ng Pag-asa, ay ganap nang naging isang malawak na institusyon na nagbibigay ng edukasyon at pagsasanay sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Hindi na ito isang maliit na opisina. Ito ay naging isang buhay na patunay na ang sakit ay hindi kailangang maging katapusan ng kwento ng sinuman. Sa isang maaliwalas na umaga, naglakad ako sa hardin ng pundasyon. Naririnig ko ang tawanan ng mga bata sa playground at ang masayang pag-uusap ng mga kababaihang natututo ng manahi, magluto at humarap sa mundo ng may dignidad. Dati ang boses ng tawanan ay tila isang bagay na hindi ko na makakamit, ngunit ngayon, ito ang musika ng aking araw-araw na buhay. Lumapit sa akin si G. Elena. Bit-bit ang isang tasa ng mainit na tsaa. Helena, ang dami na nating narating. Ang dami ng buhay ang nabago. Tumango ako, damang-dama ang init ng araw sa aking balat. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa, G. Lahat ng ito ay bunga ng bawat desisyong ginawa natin nung tayo ay nasa gitna ng dilim. Biglang lumapit ang isa sa mga staff. May dalang isang sobre. Ma'am Helena, may sulat po para sa inyo. Galing po ito sa loob ng kulungan. Hindi ko na kailangang buksan para malaman kung kanino ito galing. Mula kay Rafael. Matagal ko nang pinaghandaan ang sandaling ito, kung ito man ay banta o paghingi ng tawad. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang sulat ay maikli lamang. Walang bahid ng kanyang dating kayabangan. Helena, sa bawat gabi rito sa loob, naiisip ko ang lahat. Hindi kita hihinga ng tawad dahil alam kong hindi sapat ang mga salita. Gusto ko lang sabihin na sa bawat araw na lumilipas, nakikita ko ang lahat ng pagkakamaling ginawa ko. Sana ay mahanap mo ang kapa
Yapa ang kailanman ay hindi ko na matatagpuan. Pinunit ko ang sulat at hinayaan ang hangin na tangayin ang mga piraso nito sa malawak na damuhan. Wala na akong nararamdaman. Hindi galit, hindi lungkot, hindi rin awa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagkawala ng huling tanikala na naguugnay sa akin sa kanya. Tapos na ang kabanatang yon. Hindi ko na kailangang magpatawad ng personal dahil ang sarili ko ay matagal na ring nagpatawad sa lahat ng nangyari. Humarap ako sa pundasyon. Isang grupo ng mga kababaihan ang lumapit sa akin. May dalang mga bulaklak na sila mismo ang nagtanim sa hardin. Ang kanilang mga ngiti ang pinakamagandang tanawin na nakita ko sa buong buhay ko. Ma'am Helena, salamat po sa lahat, sabi ng isa sa kanila. Salamat din sa inyo, sagot ko. Dahil sa inyo, natutunan ko ring magmahal muli sa aking sarili. Sa sandaling iyon, ang araw ay sumikat ng mas maliwanag kaysa dati. Hindi ako naghahanap ng bagong pag-ibig sa tradisyonal na kahulugan, dahil ang natagpuan ko ay ang pag-ibig sa aking sariling kalakasan, sa aking kapayapaan, at sa kakayahan kong maging ilaw sa buhay ng iba. Ang Helena Montero na dati ay nakayuko sa ilalim ng hagdanan, ngayon ay nakatayo ng matayog, handang harapin ang anumang bukas na darating. Ang kwento ko ay hindi kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagbabalik ng sarili. At sa wakas, narito na ako. Ang paglubog ng araw ay palaging nagpapaalala sa akin ng lahat ng natapos na. Ngunit ang pagsikat ng araw sa umagang ito ay iba. Ito ang bukang liwayway ng isang buhay na tunay na akin. Tumayo ako sa beranda ng aking tahanan. Pinagmamasta ng kawal, kung saan ang mga alon ng dagat ay humahalik sa pampang. Ang bawat hampas ng alon ay parang isang paglilinis, isang ritual na nag-aalis ng huling bakas ng alikabok ng nakaraan.